Kaya sa mga kababayan natin, lalo na yung mga magbabiyahe sa araw na ito, malaki yung chance ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Sa kasalukuyan naman, base sa ating mga pinakahuling data, lalong-lalo na sa mga maglalayag sa ating karagatan. Dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon na karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag sa araw na ito. Habang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidat, pagkulog. Dito naman sa may bahagi ng Kabisayaan, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidat, pagkulog din na mararanasan. Sa may bahagi naman ng Palawan, makikita natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms dito sa may bahagi ng Calayan Islands at Palawan. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley Region, kasama yung mga lalawigan ng Aurora, Quezon at Camarines Norte. Ito ay dulot ng easterlies o yung hangin nga na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Sa may bahagi ng Kabisayaan, makikita rin natin mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog ang mararanasan in the next 3 days. Agwat ang temperatura sa bahagi ng Iloilo, 27 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. Agwat nga ng temperatura sa Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa may bahagi ng Luzon, naasahan natin ay generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Hindi naman ito magtatagal, dulito ng mga localized thunderstorms. Mainit at tanghali pa rin kung saan agwat ang temperatura dito sa Lawag na sa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 18 to 26 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, makikita natin na medyo matataas yung mga temperatura mararanasan, lalo na sa may bahagi ng Zamboanga at Metro Davao. Asahan din natin ang generally fair weather, pero may posible pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin dito sa Zamboanga hanggang 34 degrees Celsius. Sa Davao nga hanggang 35 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Posibleng mas mataas pa dyan yung nasa ating heat index or yung naramdaman nating init. Kaya muli, kailangan magdala pa rin tayo ng mga tubig or iwasan nating lumabas sa tanghali. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!